Punta naman tayo sa mga tindahan ng paputok. Saan pa nga ba? Saan pa nga ba di kundi sa Bocaue, Bulacan. At doon, pinatapon ang ating mobile journalist ng Malacanang, Julie Baiza. Julie, meron ba siyang goodbye Auntie Claire na paputok? Nakamute ka yata. Yun. Ayun. Walang goodbye Auntie Claire dito, pero si Auntie Claire may mga update ha, na si Pangulong Marcos nasa Malacanang lang daw. Anyway, ayan. So dito ko makikita ninyo, pabugso-bugso yung dating nung mga bumibili ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan. Itong store na to, nagkaubusan na ng sawa. Yung mahabang paputok, wala na daw available dyan. Pero ang pinakamabenta ngayong araw dito, ang sabi ng ilan sa mga nakausap natin, fountain, fireworks, at saka yung lucis. Yung fountain, ang range ng presyo niyan, nasa 150 pesos to 1,500 pesos. Depende yun sa laki or sa haba nung fountain, ano. Yung fireworks naman, 900 pesos. Habang yung lucis naman, nasa 50 to 150 pesos. Pero ngayong hapon nga, Lord, tinanong natin dito sa isang store kung nag-a-adjust na ba sila ng mga presyo. Kasi kanina umaga, ang sinabi sa atin, talagang mas mababa na yung benta ngayon. Kasi yung 900 pesos daw na fireworks, 1,100 siya kahapon or nung mga nagdaang araw. Kasi inuubos na lang daw nila yung kanilang paninda. And dito nga nag-adjust na rin ang presyo, pati yung mga lucis, yung mga 100 pesos, nasa 70 to 80 pesos na lang daw. And inaasahan na by 7 p.m., makakapagsara na sila. Yung iba naman 6 p.m., yung iba 9 p.m. So basta hindi daw sila aabuti na ng hating gabi pa dito or mas maaga na usual kasi marami sa kanila mga 24/7 na daw nagtinda ng mga nagdaang araw. In terms naman of safety, hindi mawawala, of course, nandito nakapwesto yung ating mga personnel ng Bureau of Fire Protection, BFP, nandiyan lang sa katapat. Sakali nga merong manigarilyo kasi maraming mga nakapaskil dito na no smoking, no testing. So bawal test yung mga bibili ninyong paputok or fireworks. At no smoking kasi napakadelikado niyan. The other day nga daw merong isang foreigner na nagtangkang manigarilyo, mabuti na lamang at na ipagbigay alam agad doon sa mga BFP personnel. And yung bawat store dito, meron silang isang fire extinguisher at saka merong isang drum ng tubig. Sinilip na natin, lahat naman sila compliant kasi hindi nga daw sila mabibigyan ng permit kung hindi compliant. Bukod sa paputok, meron din mga nagtitinda ng torotot dito. Mukhang nakaubos na kasi kanina may katabi tayo nung umaga na ang dami, 3 bundok ng torotot. Pagbalik natin, halos isa na lang, ilalako na lang daw niya para maubos. Nep. At least safe yun, di ba? At mas mura. Oo. Yun nga lang, ubos yung laway mo at yung hangin. Yung leaflet ng BFP, yun yung sinasabi nila, na magturotot na lang, na pwede sana alternative na lang. Pero yun nga, kung hindi nga daw talaga maiiwasan at gustong bumili ng paputok, dito sana sa mga may permit o yung legal na paputok yung kanilang bibilin. Nag-iikot-ikot din naman yung mga tauhan ng PNP. Meron silang around 31 na ipinagbabawal na paputok. May mga listahan dyan. Yung usual naman, Piccolo, yung Plapla, at saka yung maraming goodbye. Iba-ibang mga pangalan ng mga goodbye na malalakas na mga paputok. And sa mga customer pala, yung karaniwang nakakausap natin, kanina umaga, yung range nung sinasabi nila nasa 2,000 to 5,000. And then eventually, yung mga nakakausap natin, palaki na ng palaki yung budget, 5,000 to 10,000. Hanggang ngayong hapon, meron daw na up to 15,000. Yung store na yan, ang sinabi nila kanina, meron daw bumili sa kanila ngayong buwan lang ng worth 120,000 ng mga fireworks for personal consumption ngayong New Year. Personal consumption? Hindi kaya may paggagamitan talaga yung kung mga yan? negosyo ba siya. Hindi daw sa bahay daw at nung isang tao lang na bumili na yon. Ang grande ang party. Hindi kaya kontratista yun. No? At Julie, madami ka ng... Nasa Bulacan pa naman ako, charot. Ay, Oo oy. nga. Hindi, si Julie kaninang umaga pa nasa Bulacan, alas 4, Julie, Kaya may mga daming nag-hi kay Julie kanina Oo nga. Naka-standby lang, may mga nag-hi sa kanya. Pero, okay, Julie, ano pang expected nila? You said na yung iba magsasara ng 7 p.m., 9 p.m. Pero usually ba talagang madami pa yung mga last minute pa rin na bumibili sa gabi? Kung yung pagmamasihan natin yung last year, mga 5 p.m. malamlam na kaunti na lang yung bumibili kasi talagang inuubos na lang din yung mga stocks kasi, yun nga, unti-unti nang nauubos dito nga sa gilid natin, wala na yung karaniwang nabibili.
na sawa and yung loses, kakaunti na lang din yung stocks nila. Pero may ilan talaga na sinasadyang hapon bumili kasi mas mura. Mas bumababa kasi na bumababa yung presyo habang nagiging pahapon eh. Julie, hindi ko alam kung may pagkakataon ka na maitanong yung sales nila this year compared to last year. Yung ilan sa store na tinanong natin, hindi pa daw nila ma-compare kasi kung makakaubos sila ngayon at saka pa lang daw nila makikita kasi stock yung mga ginagamit nila kaya nga ang sabi nila inuubos na lang. Kumbaga nakuha na nila ng ilang araw na sales. So hindi nila kumabigyan ng comparison ng mismong 31 lang na sales. Pero Julie, sa visuals pa lang, compared sa ibang mga taon, dati kasi mga ganitong panahon, medyo siksikan talaga. Yung traffic talaga medyo hindi na gumagalaw dyan. Ngayon, medyo maluwag-luwag siya compared to pero hindi Actually, natin alam. maluwag talaga siya kasi yung parking na ito, last year medyo hirap ako makasingit dito eh. Pero ngayon, ayan, medyo maluwag pa. And then, per store lang yung nagiging yung nagiging bugso ng mga tao. Hindi, kumbaga, hindi lahat ng store may mga bumibili, may mga bakante. So, kapansin-pansin na ganun yung mga bumibili ngayon. And again, ang sabi ko nga, pabugso-bugso kasi may last year, medyo consistently talagang buong maghapon na diretso. Ngayon, parang kanina nagiintay ako, bandang 9:30 AM na ulit dumami. And then, lunchtime, well, obviously, baka kumakain, lunchtime halos wala. Tapos ngayon, bumalik ulit nitong mga 1:30 to 2 PM. Pero ito, nauubos na naman. Marami na namang mga bakante. Oo, kaya nag-iingat talaga sila at alam natin kasi may nangyari dati dyan na talagang kagimbal-gimbal. Anyway, mukhang last minute pa rin ang Pinoy, takot pa rin sa malas or mahilig sa maiingay, mahilig sa mga fireworks. Pampaswerte. Pampaswerte. Oo. Anyway, sana swertehin tayong lahat. Okay, sana makauwi ka sa swabing oras ang ating mobile journal. Julie Baisa. Happy New Year, Julie.